Tigilan mo na nga yung panghuhusga mo kay Lorena, Efren. Wala namang ginagawa yung tao sa inyo. Pero kung makapanghusga kayo, daig niya pa ang pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Hindi sa hinuhusgan ko ang babaeng iyon, Wena. Ang akin lang naman, iwas-iwasan mo siya. Mahirap na't baka mamaya ay madamay ka pa. Kung sakali mang malaman ng asawa ng lalaking kinakalantaryo ni Lorena na may kabit ang asawa niya. Para sandali, nabalitaan mo na bang nangyayari sa kapitbahay nating si Lorena? Oo, ang sabi sa akin ng asawa ko, may sakit daw ang babaeng iyon. Yun lang bang sinasabi ng asawa mo sa'yo? Oo. Bakit? May roon pa bang iba? Kasi para, maliban sa nangyayaring pagkakasakit ng babaeng iyon, ay may iba pa. Ang ibig kong sabihin, bago nagkasakit ang babaeng iyon, ay may nangyari munang kaguluhan sa palengke. At kasama ng babae iyon, ang asawa mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi sa iyo to. Ngayon lang kasi tayo nagkita. Kaguluhan? Wala namang binanggit sa akin ng asawa ko. Tsaka pinagsabihan ko na rin ang asawa ko tungkol dyan. Alam mo, mas mabuti bang tanungin mo na lang ang asawa mo. Mas maganda kasi kung sa kanya mo malalaman kung ano talaga ang totoong nangyari. Tsaka paalala nga pala bilang kapitbahay mo, kung pwede ay pagsasabihan mo ang asawa mong huwag siyang masyadong dumikit kay Lorena dahil hindi magandang ihemplo ang babaeng iyon. Marami na siyang nasirang pamilya dito sa atin bago pa kayo dumating. Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng masusugid mong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Efren. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Nang mga panahong iyon, Sir Casper, ay bagong lipat pa lamang kami ng asawa kong si Wena sa isang baryo sa parte ng Kabisayaan. Mga ilang taon na rin ang nakalipas nang mangyari ito. Pero ganun pa man, ay tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng mga pangyayari. Sa unang buwang pagtira namin sa baryo, ay nagkaroon ng malapit na kaibigan ang asawa ko na itago na lamang po natin sa pangalang Lorena. Itong si Lorena, mga kaaswang, sa una pa lang, ay hindi na maganda ang tingin ko sa kanya. Hindi naman sa nanghusga, pero ang masasabi ko ay medyo may pagkalukarit ang babaeng iyon. Kaya naman pa ni ang pagpapaalala ko kay Wena na huwag masyadong makipaglapit kay Lorena. Dahil mamaya ay mahawaan pa siya ng pagiging lukarit ng babae na to. Nasa ibang bansa kasi ang asawa ni Lorena, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Hindi naman sa pagiging tsismoso, mga kaswang ha. Baka sabihin niyo na napaka-tsismoso ko, kalalaki kong tao. Kaya nga lang ay kalat na kalat sa baryo namin na itong si Lorena ay kung sino-sino na ang lalaking kinakalantari. Hindi na naawa sa asawang nagpapakahirap sa ibang bansang magtrabaho. Isang araw nga, nadatnan ko na naman ang asawa kong kausap ang kaibigan niyang si Lorena. Todo bungis-ngis pa ang babae. Kulang na lang ay pasukan ng bangaw ang bunganga. Narinig ko ang pinag-uusapan nila at tungkol iyon sa naging lalaki ng Lorena. Itong asawa ko naman, sigingiti lang din. Habang pinapakinggan ang mga walang kabuluhang bagay na pinagkukwento ng kaibigan niya. Napapailing na lamang ako at naglakad na lang papasok sa loob ng bahay. Nang matapos ng mag-usap ang dalawa, ay pumasok na si Wena sa loob ng bahay. At tinanong ako kung magkakape ba raw ako. Oh, umalis na ang kaibigan mo.
Sarkastikong tanong ko sa kanya. Oo, umalis na. May pupuntahan pa kasi siya. Sagot ni Wena at kumuha na ng tasa para ipagtimpla ako ng kape. Nakaugalian ko ng magkape tuwing umuwi ako galing sa trabaho. Parang iyon ang pinakamerienda ko sa buong maghapong pagtatrabaho. Kaya naman pag uwi ko, ay palagi akong tinatanong ng asawa ko kung magkakape ba ako. Ngayon kapag tinatanong ako, ang isasagot ko, may sakit lang ang tinatanong. Matapos niyang magtimpla ay muli ko na naman siyang binalaan. Sinabihan ko siyang iwasan niya sa Lorena dahil walang magandang maidudulot sa kanya ang babaeng iyon. Tigilan mo na nga yung panghusga mo kay Lorena, Efren. Wala namang ginagawa yung tao sa inyo. Pero kung makapanghusga kayo, daig niya pa ang pinakamasamang babae sa balat ng lupa. Pasinghal na wika sa akin ni Wena. Hindi sa hinuhusgan ko ang babaeng iyon, Wena. Ang akin lang naman, iwas-iwasan mo siya. Mahirap na't baka mamaya ay madamay ka pa. Kung sakali mang malaman ng asawa ng lalaking kinakalantaryo ni Lorena na may kabit ang asawa niya. Paliwanag ko. Hindi pinakinggan ni Wena ang mga sinasabi ko. Bagkus ay nagalit pa siya dahil sa wala raw akong ipinagkaiba sa mga kapitbahay naming hinuhusgahan ang kaibigan niya. At ang tingin ng nakakarami ay isang maruming babae sa Lorena. Sa tingin niyo ba mga kaaswang malinis ba siya? Para hindi na humaba pa ang usapan at magdadakdak siya, sinabihan ko na lang siyang bahala siya kung makikinig siya sa sinasabi ko o hindi. Basta't ang akin lang, binabalaan ko siya habang maaga pa. Matanda ka na, Wena. Nasa sayo kung ano ang pakikinggan mo. Wika ko na lamang. Dumaan ang mga araw, Sir Casper. Ay ganun pa rin. Wala pa ring pagbabago sa asawa ko. Parang mas lalo nga siyang naging malapit kay Lorena. Dahil umabot na sa puntong sinasamahan na siya ni Lorena kapag mamamalengke siya o may iba siyang lakad. Malaki naman ang tiwala ko kay Wena at alam kong hinding-hindi siya gagawa ng ikakasira ng relasyon naming dalawa. Kung kaya naman kahit na sinasamahan siya ni Lorena, ay walang reklamong naririnig ang asawa ko galing sa akin. Hanggang sa isang gabi, nilagnat ng mataas si Wena. Sa sobrang taas nga ng lagnat, ay umabot na sa pundong nangangatog na siya at nagdedeleryo. Magdamag na hindi ako nakatulog ng maayos, kakabantay at kakapunas ng maligamgam na tubig para lang maibsan ang lagnat niya. Sa kinaumagahan naman, ay umayos-ayos naman ang pagkaramdam niya. Pero habang nag-aagahan kami, ay napansin kong may mga pantal-pantal ang balat niya sa braso. Para iyong bungang araw na biglang umusbong. Anong nangyari dyan sa braso mo? Bakit may mga butig-butlig na maliliit? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ha? Ang alin? Maang na tanong niya sa akin pabalik. Iyan yung nasa braso mo. Sagot ko at itinuro ang mga nakita ko. Ito ba? Wala lang to, baka bungang araw lang. Sagot niya at nagpatuloy na sa pagkain. Ganun ba? Maiksing tugon ko sa kanya na siyang pagtango naman. Matapos naming kumain, ay umalis na ako para magtrabaho. Sinabi niya naman sa akin na kayang-kaya niya raw mag-isa sa bahay. Dahil wala naman umano siyang lagnat. Isa pa, kung sakaling mang lalagnatin siya, ay may gamot naman na akong binili. Iinumin na lang niya iyon. So ayun na nga, Sir Casper. Umalis na nga ako para magtrabaho.
Sa maghapong iyon ay naging abala na ako sa pagtatrabaho. Pag-uwi ko ay pagod na pagod ako, kaya hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin ang asawa ko. Kinumusta ko siya kung nilagnat ba siya muli. Umiling-iling naman siya at sinabing hindi. Matapos naming maghapunan ay nakatulog na ako. Sa pagtulog ko nga, Sir Casper, ay napanaginipan ko ang asawa kong umiiyak siya habang humihingi ng tulong sa akin. Nasa isang malawak at madilim na silid si Wena daw. Tanging maliit na ilaw lamang ang siyang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan niya. Nakabukas ang pintuan ng silid na iyon, kaya't kitang-kita ko ang asawa ko. May kasama siyang isa pang babae, gaya niya ay umiiyak ka rin. Pero hindi ko kilala ang babae at may kasama silang matandang animoy bruha. Dahil sa buhaghag ang buhok at may hawak-hawak iyong umuusok na sigarilyo. Sa pakiramdam ko ay parang pamilyar sa akin ang babaeng kasama ng asawa ko. Pero hindi ko lang maisip kung saan ko nakita o nakasalubong ang babae. Saglit akong natigilan habang pinagmamasdan ang nasa loob ng silid. Inaalala ko kung saan ko nga ba nakita ang babaeng kasama ng asawa ko. Subalit kahit anong pilit kong alalahanin kung sino ang babaeng kasama niya, ay tila ba ay may kung ano ang humarang sa isipan ko. Para alalahanin kung sino ang babaeng kasama ng asawa ko. Kitang-kita ko kung paano pasuin ng matandang bruha ang babaeng kasama ni Wena. Naghuhuramentado iyon sa pag-iiyak. Halos walang patid sa kakasigaw para humingi ng tulong. Naghuhumiyaw naman sa tuwa ang bruhang may hawak sa babaeng paulit-ulit na pinapaso ang braso at binti. Maging ang mukha ng babae ay hindi pinalagpas ng bruhang matanda. Pinaso niya rin iyon ng paulit-ulit gamit ang sigarilyong nagniningas. Ramdam na ramdam ko ang gigil ng matandang bruha habang walang tigil na pinapaso niya ang babae. Kaya naman naalarma ako dahil baka mamaya ay ang asawa ko na ang isunod niya. Wena, mahal. Anong ginawa mo dyan? Bakit ka umiyak? Halika dito. Nag-aalala at kinakabahang wika ko sa kanya. Efren, tulong! Tulungan mo ko! Tulungan mo ko, mahal! Ulit-ulit na wika ng asawa ko habang nakasalampak sa sahig at nakayuko ang ulo sa tuhod. Sa muli kong pagtawag sa pangalan ng asawa ko, ay tumingin na siya sa akin. Agara naman akong napatda nang makita kong tulad ng babaeng kasama ng asawa ko, ay ganoon rin ang nangyari sa mukha niya. Parang tinadtad siya ng paso ng sigarilyo ang mukha niya. At maliban doon ay may kung ano-ano pang butlig ang nasa braso at leg niya. Hoy, ikaw matandang bruha! Tigilan mo na yung ginagawa mo! Sigaw ko sa matanda upang sa ganon ay maagaw ko ang atensyon niya. Subalit kahit anong pagsisigaw ang gawin ko, Sir Casper, ay kulang na nga lang ay mamaos na ako sa lakas ng pagsisigaw ko. Matigil lamang ang ginagawa ng matanda. Pero tila ba bingi yata ang matanda dahil hindi niya man lang naririnig ang malakas na pagsisigaw ko. Napamura ako sa aking isipan nang makita kong hinarap na ng bruha ang asawa ko at hinawakan sa kamay. Mukhang ang asawa ko na yata ang susunod na gawan niya ng hindi maganda. Dahil sa nakita ko ay walang pagdadalawang isip, naglakad ako papalapit sa pintuan at akmang papasok na sana. Subalit na makailang hakbang na lamang ako mula sa pintuan, ay laking gulat ko nang walang ano-ano'y bigla na lamang sumara ang pintuan.
At kasunod noon ay isang hindi maipaluwanag na napakalamig na hangin ang dumaan sa harapan ko. Mas lalo akong nagimbal at natakot nang marinig ko ang boses ng asawa kong walang tigil sa pagsisigaw sa loob ng kwarto. At may mga nagkakalampagan pang mga bagay na hindi ko mawari kung ano. Wena, mahal. Buksan mo ang pintuan. Mahal! Sigaw ko at maluha-luha dahil sa labis na pag-aalala kung ano na ang nangyari sa asawa ko. Pero gaya ng dati, kahit na ano pa man na pagsusumigaw ang gagawin ko, ay wala pa ring nakakarinig sa akin. Kinalambag ko ng kinalampag ang pintuan at halos wasakin ko na iyon, pero wala pa rin. Hanggang sa isang malakas na sampal sa pisngi ang siyang nagpabalikwa sa akin. Pagbangon at pagdilat ng mga mata ko ay nabungaran ko si Wena. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyayari sa akin. Mukhang binangungot raw ako dahil sa nagisna niya akong umuungol at para bang nahihirapang makahinga. Wala. Maiksing tugon ko at nailamos ang palad sa mukha. Wala, ang tagal mo ngang nagising eh. Kung hindi pa kita sinampal, hindi ka magigising. Kanina pa kita ginigising pero hindi ka magising-gising. Aniya pa at baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Wala, mahal. Pagod lang ako. Kaya napasarap ang tulog ko. At ang akala mo ay binangungot ako. Pagsisinungaling ko. Sa totoo lang, nang magisnan ko ang asawa ko at nakita ko sa mga mata niya ang labis na pag-aalala. Kaya naman napagpasyahan kong ilihim na lamang ang tungkol sa napanaginipan ko at huwag nang banggitin pa sa kanya. Nang gabing iyon nga ay hindi na ako muling nakatulog pa ng maayos. Hindi mawala-wala sa isipan ko kung ano nga ba yung napanaginipan ko. Isa kaya iyong babala, pero bakit? Tanong ko sa isipan. Dahil sa bakit ako managinip ng ganon tungkol sa asawa ko. Gayang batid kong wala namang ginagawang hindi maganda ang asawa ko. Sa pagdaan ng mga gabi, ay hindi ko naman na muling napanaginipan ang kakaibang pangyayaring iyon. Pero habang lumilipas sa mga araw, Sir Casper, ay napapansin kong parang bibihira na lang kong pumunta sa bahay namin si Lorena. Kung magpunta man kapag nakita na ako, ay nagmamadali na iyong umalis at aligagang aligaga. Kapag naman tinatanong ko ang asawa ko kung ano ang nangyari sa kaibigan niya, ay bakit parang nakakita ng multo. Aligagang umaalis. Ang palaging isinasagot niya sa akin ay may importanteng gagawin lang raw ang kaibigan niya, kaya nagmamadali iyong makaalis. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa sinabi ng asawa ko. Hindi na ako nakikipagsagutan pa sa kanya. Gawa ng ilang araw na ring hindi maganda ramdam ng asawa. May mga butlig na tumutubo sa kanyang braso at binti. Pero noong pinatignan naman namin sa paggamutan, ay sinabi ng doktor na sumuri sa kanya ay allergy lang raw iyon. Baka may nakain lang na hindi maganda ang asawa ko, kaya may mga naglalabas ang butlig sa balat niya. Inumin niya lang ang gamot na nareseta ng doktor para tuluyan ang gumaling ang mga butlig niya sa balat. Isang gabi habang namiminta na ako at nagpapahangin, ay may natanaw akong matandang babae sa bahay ng kaibigan ni Wena. Nakita ko kung 3 beses iyong nagpabalik-balik at pagkatapos ay dumudura sa harapan ng pintuan. Sandaling kumunot ang noo ko at tinitigang maigi ang matanda. Para kasi siya ang matandang nasa panaginip ko
noong mga nagdaan. Maya-maya pa, habang palihim kong pinagmamasda ng matanda, ay nakita ko siyang dumakot ng lupa sa tapat ng pintuan ni Lorena. Tapos ay nilagay niya iyon sa maliit na garapon at walang lingon-lingong naglakad papalayo. Ano ang nakain ng matandang yon? Parang baliw yata yan. Akalain mo ba namang dumura-dura sa lupa? Tapos dinakot yung lupa. Anong gagawin niya sa lupa? Tanong ko sa sarili. Nagulat naman ako at napaigtad sa biglang pagsulpot ng asawa ko. At tinanong niya ako kung ano raw ang pinagsasabi ko. Bakit narinig niya akong nagsasalitang mag-isa? Saglit na humugot ako ng malalim na hininga bago sinabi sa asawa ko ang tungkol sa nakita ko. Tinanaw niya ang bahay ng kaibigan niya bago nagwikang ano raw ba ang pinagsasabi ko. Wala naman raw siyang nakitang matanda. Wala na, umalis ng matanda. Kanina ko lang yung nakitang dumakot ang lupa sa tapat ng pintuan ng kaibigan mo. Sagot ko. Lupa? Ano naman ang gagawin ng matandang yun sa kaperangkot na lupa? Tanong niya. Nagkibit balikat ako at sinabing hindi ko alam. Anong malay ko ba kung ano ang gagawin ng matandang yon sa lupang nakuha niya? Alam mo, mas mabuti pang magpahinga na tayo at masama na naman ang pakaramdam ko. Aya niya. Dagdag niya pang saad. Masakit ang mga kalamnyan niya at parang pinagtutusok iyon ng karayom. Inalalayan ko siyang maglakad papunta sa silid namin. Tinatanong kung iniinom niya ba ang mga gamot na nareseta ng doktor. Umango siya at sinabing hindi niya kinakalimutan ang mga gamot na ipinapainom sa kanya ng doktor. Napabuntong hininga na lamang ako at naitanong kung bakit hindi pa rin siya gumagaling. Gayong sinunod naman niya ang mga sinasabi sa kanya ng doktor. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawang mag-asawa at nag-isip kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa asawa ko. Sa kinabukasan nga ng hapon, pag-uwi ko galing sa trabaho, ay nabalitaan ko mula sa asawa kong may sakit ang kaibigan nitong sa Lorena. Tinanong ko siya kung ano ang sakit ng kaibigan niya. Dahil mukhang malakas naman ang babaeng iyon nung huli ko itong makita. Hindi ko alam, kaya nga gusto ko sanang pumunta sa bahay niya para malaman kung ano na ang kalagayan niya. Alam mo namang mag-isa lang siya at pinandidirehan pa siya ng mga kapitbahay nating mapangusga. Sagot niya at naglitanya pa. Ito naman, parang nagtanong lang kung anong sakit ng kaibigan mo. Ang dami-dami agad sinasabi. Ay nako, buntong hiningang wika ko. Ano kasi? Sige na pumunta ka na. Putol ko, sasanay sasabihin niya. Alam ko naman kasing magpapaalam siyang pupunta sa bahay ng kaibigan niya. Ako na ang magluluto ng para sa hapunan nating dalawa. Dagdag kong wika sa kanyang ikinatuwa naman niya. Pumasok na ako sa kusina at naghanda na nga ng pagkain para sa hapunan namin mamaya. Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi ay umuwi na ang asawa ko. Habang naglalakad siya papalapit, ay napansin kong parang namumutla at nanghihina siya. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hapong-hapo ka? Tanong ko sa kanya nang makalapit na siya. Ewan, hindi ko alam ba't bigla na naman akong nakaramdam ng hindi maganda. Tugon niya at naglakad na patungo ng kwarto. Teka, hindi ka ba maghahapunan muna? Tanong ko sa kanya nang marinig kong nagwika siyang matutulog na raw siya. Hindi na, ikaw na lang ang kumain. Wala akong gana at masama talaga ang pagkaramdam ko. Kunya at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Nipapailing na lamang ako habang sinusundan ang tingin ng asawa ko. Pambihira naman oh. Hinintay pa naman kita tapos hindi ka sasabay kumain. Sambit ko pa.
Bumalik na nga ako sa kusina para mag-isang kumain. Matapos kong kumain ay nakaugaligaan ko ng lumabas ng bahay Sir Casper para magpahangin bago matulog. Kung minsan naman ay sa bintana ako. Habang nagpapahangin nga ako, ay napansin ko na naman ang matandang babaeng nakita ko noong nagdaang gabi sa bahay ni Lorena. Ngunit na mga oras na ayon, ay hindi lamang mag-isa ang matanda dahil may kasama na siyang babae at sa palagay ko ay kaidaran lamang iyon ng asawa ko. Hindi ko pinapahalata na pasimpleng pinagmamasdan ko ang dalawang iyon. Gaya noong unang nakita ko nakaraan, ay ganon na ganon pa rin ang ginagawa ng matanda. Samantalang ang babaeng kasama naman ito ay nakatayo lamang sa di kalayuan at nagmamasid lamang. Dahil sa kuryosidad na malaman ko kung ano ang ginagawa ng matanda, ay dahan-dahan akong naglakad at nagkunwaring dadaan malapit sa bahay ni Lorena. Kinutuban kasi ako at pakiwari ko ay parang may hindi magandang gagawin ang matanda. Noong malapit na ako sa bahay ni Lorena, ay mas binagalan ko pa ang paglalakad upang sa ganon ay makita ko ng maayos ang itsura ng matanda at ng babaeng kasama nito. Para malaman ko rin kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Subalit noong ilang dipa na lamang ang layo ko, ay narinig ko ang matandang babaeng nagsasalita na tanging siya lamang ang nakakaintindi sa mga lingwaheng binabanggit niya. Katapos ay umihip sa kawalan, paharap sa bahay ni Lorena. Matapos gawin iyon ng matanda, ay bigla akong ginapangan ng kilabot at nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Pati bulbons, di joke lang. Dahan-dahan na ring sumisikip ang dibdib ko at para bang nahihirapan akong makahinga. Tanipik-tapik ko pa ang dibdib ko upang sa ganun ay lumuwag-luwag ang paghinga ko. Nang sipatin ko ang matanda, ay patuloy pa rin ito sa ginagawang pagbigkas ng mga katagang hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Dahil sa naramdaman kong kakaiba, ay nagmamadali na akong maglakad at hindi na tinignan ang dalawa. Nang makalagpas na ako at medyo may kalayuan na, ay nakahinga na ako ng maluwag. Leche, ano bang nangyari sa akin kanina? Bakit bigla akong nahirapang makahinga? Tanong ko sa isipan at napahinga ng malalim. Alam niyo, Sir Casper, aaminin ko sa inyo, kahit nakalalaki kong tao, ay nakaramdam ako ng takot sa sarili. Ewan ko ba pero parang may mali doon sa matanda at sa babaeng kasama nito. May hindi magandang presensya akong nararamdaman. Ilang beses pa akong humugot ng malalim na hininga para tuluyan ng umayos ang pagdaloy ng paghinga ko. Mar, saan ang punta mo at gabing-gabi na? Untag na tanong sa akin ni Nardo, isa sa mga kalapit bahay namin. Bahagya akong napapadlag nang marinig ko ang boses ng kapitbahay namin na yon. Natataranta pa akong sumagot at nagkunwari akong sinabi sa kapitbahay kong may pupuntahan lang ako sa unahan. Nakita kong kumunot ang kanyang noo at tinanong ako kung ayos lang ba raw ako. Para umano kasi akong hinahabol ng siraulong aso. Gawa ng grabe ako kung makahugot ng hininga. Wala. Nagmamadali lang kasi ako maglakad para makabalik ako kaagad. Sagot ko at hindi na sinabi ang totoong dahilan. Sige par, una na ako. Wika ko pa sa kanya at akmang maglalakad na sana. Par, sandali. Nabalitaan mo na bang nangyayari sa kapitbahay nating si Lorena? Tanong sa akin ni Nardo. Kaya napahinto ako at tumingin sa kanya. Oo,
Ang sabi sa akin ng asawa ko, may sakit daw ang babaeng iyon. Sagot ko. Yun lang bang sinasabi ng asawa mo sa'yo? Seryosong tanong niya. Oo. Bakit? May roon pa bang iba? Pagtatakang tanong ko. Kasi para, maliban sa nangyayaring pagkakasakit ng babaeng iyon, ay may iba pa. Ang ibig kong sabihin, bago nagkasakit ang babaeng iyon, ay may nangyari munang kaguluhan sa palengke. At kasama ng babae iyon, ang asawa mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi sa iyo to. Ngayon lang kasi tayo nagkita. Paliwanag niya. Kaguluhan? Wala namang binanggit sa akin ng asawa ko. Tsaka pinagsabihan ko na rin ang asawa ko tungkol dyan. Kunot noong wika ko. Alam mo, mas mabuti bang tanungin mo na lang ang asawa mo. Mas maganda kasi kung sa kanya mo malalaman kung ano talaga ang totoong nangyari. Tsaka paalala nga pala bilang kapitbahay mo, kung pwede ay pagsasabihan mo ang asawa mong huwag siyang masyadong dumikit kay Lorena. Dahil hindi magandang ihemplo ang babaeng iyon. Marami na siyang nasirang pamilya dito sa atin bago pa kayo dumating. Aniya. Magsasalita pa sana ako. Pero agaran nang naglakad papalayo ang kalapitbahay kong iyon. Dahil sa sinabi niya ay nawala na sa isip ko ang tungkol sa matanda at ang takot na nararamdaman ko. Mabilis na akong naglakad pabalik sa bahay para tanungin si Wena kung bakit wala itong binanggit sa akin tungkol sa nangyaring kaguluhan sa palengke. Pagdaan ko sa bahay ng Lorena ay wala na ang dalawang babaeng nakita ko kanina. Dire-diretso na akong naglakad at pag-uwi ko nga sa bahay ay dumiretso na ako sa loob ng silid para sana'y kausapin ang asawa ko. Ngunit pagpasok ko ng silid ay nakita kong mahimbing na natutulog na ang asawa ko. Bumuntong hininga na lamang ako at napagpasyahan kong bukas na lamang itanong sa asawa ang tungkol sa sinabi ni Nardo. Kinabukasan nga, matapos naming mag-agahan, ay tinanong ko si Wena kung may nangyari bang hindi maganda noong mga nagdaang araw habang wala ako sa bahay. Nung una hindi pa inaamin sa akin ni Wena ang tungkol sa nangyari doon sa palengke noong banggitin ko iyon. Todo dinay pa siya at sinabing wala namang nangyayaring ganon. Pero noong tumaas na ang boses ko, tsaka ko pa lamang siya napaamin. Ayon pa sa asawa ko, yung babaeng nanambunot kay Lorena doon sa palengke ay ang kinakasama ng lalaking naging nobyo ni Lorena. Nung una ay nakikiusap pa ang babae. Natigilan na raw ni Lorena ang kinakasama nito dahil sa may anak na silang dalawa. Subalit hindi nakinig si Lorena. Bagkus ay tinatarayan lang nito ang babae at pinagsasalitaan ng hindi maganda at pilit na pinagtabuyan. Sinabihan na rin umano na Lorena ang babae na kahit kailan ay hindi raw nito iiwanan ang lalaki. Wala itong pakialam kahit na may anak man ito sa kinakasama. Doon nga ay nagkagulo na at nagsabunutan ang dalawa at halos mahubaran na si Lorena dahil sa may kalakihan ng kinakasama ng kinakalantari ng kaibigan ni Wena. Umawat lang raw ang asawa ko at pilit na inilayo si Lorena sa babaeng galit na galit. Dahil kung hindi raw na ilayo ni Wena ang kaibigan niya, ay baka kung ano pa ang mangyari dito. Langya talaga yung kaibigan mo, ano? Grabe ang kakapalan ng mukha. Kaya ikaw, umiwas-iwas ka na dyan sa kaibigan mo. At baka madamay ka pa sa pinaggagawa niyan. O baka nga, ipahama ka pa niyan. Wika ko kay Wena. Ayan ka na naman kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isipan mo. Hindi ako ipapahamak ni Lorena. Sagot niya at medyo tumaas na rin ang boses.
Sinabihan ko siyang sundin na lamang ang mga sinasabi ko. Dahil para sa kanya lang din naman iyon. Ayokong mapahamak siya ng dahil sa babaeng kaladkarin. Hindi sumagot ang asawa ko. Sa halip ay tinalakuran niya lamang ako, gaya ng palagi ang ginagawa niya. Kapag alam niyang papunta na sa pagtatalo, ang naging usapan naming dalawa. Hindi na ako nagsalita pa at baka mamaya may masabi na naman akong hindi maganda. Ang ginawa ko na lang ay kinuha ko na lamang ang mga gamit na pangtrabaho at umalis ng walang paalam. Magmula kasi noong naging kaibigan na ng asawa ko si Lorena, ay napansin kong kakaunting kibot lang ay palagi na kaming nag-aaway. Kahit na sa maliit na bagay, ay pinag-aawayan namin kaagad iyon. Tuloy ay hindi ko maiwasang maniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay namin tungkol kay Lorena. Hindi naman sa pinaghihigpitan ko ang asawa ko, Sir Casper. Kaya nga lang, ay katakataka na talaga ang mga ikinikilos niya nitong mga nagdaang linggo. Kinatanghalian ay may nasagap na naman akong balita tungkol kay Lorena. Ang sabi ng taong nakausap ko, ay unti-unti na raw kinukulam ang babae dahil sa pagiging malantod nito. Nako, sinasabi ko na nga ba. Ayan kasi. Sa usawa ng baryo ang babaeng yon kaya ayon, nakarma na. Buti nga sa kanya. Bulalas na sabat ni Aling Olga, ang may-ari ng tindahan kung saan kami tumatambay na mga katrabaho ko kapag hindi na oras ng trabaho. Oo nga, abay sana kung sino man ang kumulam sa babaeng sausawan dito sa baryo natin. Abay anihiling ko na sana itadarin ng maraming galis at naway ang bibingkang hilaw ng babaeng yon para matigil na. Segundang wika naman ni Aling Magda. Grabe naman kayo kung magsalita. Parang hindi kayo babae ah. Wika ng isa sa mga kasamaan ko. Hoy, kung ang babaeng iyon lang naman, abay kahit na makasalubong ko pa siya sa daan at makita kong pagtutulungan siyang bugbugin at pagsasabunutan ng mga babaeng inagawan niya ng kaparehas, baka pagtawanan ko pa ang mahorot na yon. Nandidilat ang mga matang wika ni Aling Magda. Matapos sabihin iyon ng matanda, ay nagtawanan ang mga kasamahan ko. At iyon na nga, ginawa na nga nilang pulutan si Lorena habang nagmemerienda kami. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi nilang hindi maganda ukol sa kaibigan ng asawa ko. Kinapunan pag-uwi ko sa bahay, ay nadatnan ko si Wena na nakahiga lang. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Masama ba ang pakiramdam niya? Tumango lang siya pero hindi nagsalita. Uminom ka na ba ng gamot? Kanina pa ba masama ang pakiramdam mo? Tanong ko muli sa kanya at kinapa ang noo para malaman ko kung nilalagnat pa ba siya. Uminom na ako ng gamot. Ipahinga ko lang to. Maya-maya lang mawawala na to. Sagot niya. Sige, magpahinga ka muna. Ako na muna ang magluluto. Wika ko matapos marinig ang sagot ni Wena. Inagabihan, habang kumakain kami, ay may napansin akong kakaiba sa asawa ko. Parang may mga butlig na tumubo sa pisngi niya at parang naglalagas ang buhok niya. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa mukha niya. Bakit may mga butlig nang tumubo? Tsaka bakit parang naging manipis na ang buhok niya? Naglalagas ba ang buhok mo? Seryosong tanong ko. Oo, hindi ko nga alam kung bakit naglalagas ang buhok ko. Tsaka itong mga maliliit na butlig na tumubo sa pisngi ko. Di ko alam kung saan nanggagaling ang mga to. At kung ano na naman ang nakain ko kaya nagkaganito ang mukha ko. Malungkot at maluhalo ang sagot ni Wena. Nakaramdam ako ng awa sa asawa ko, Sir Casper. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin
para maibsan ang kalungkotang nararamdaman niya. Sa totoo lang kasi ilang beses na kaming nagpabalik-balik sa paggamutan pero parang wala pa ring nangyayari. Parang mas lalo lamang lumala ang sakit niya kaya hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan nga ay naikwento ko sa katrabaho ko ang tungkol sa nangyari sa asawa ko. Tahimik lang namang nakikinig ang katrabaho ko. At nung matapos na nga ako magkwento sa kanya, ay pinayuhan niya akong patignan ko raw sa manggagamot ang asawa ko. Baka sakaling kayang pagalingin ng manggagamot si Wena. Ika niya pa. Manggagamot? Bulalas ko. Oo, ilapit mo siya sa manggagamot baka sakaling matapos na ang problemang kinakaharap ninyong mag-asawa. Anya pa. Pero saan naman ako maghahanap ng manggagamot na sinasabi mo? Tanong ko pa sa katrabaho ko. Huwag kang magalala. May kakilala akong manggagamot. Sasamahan kita sa kanya para matignan ang asawa mo. Sagot niya. Natawa ako at bahagyang lumuwag ang pagkaramdam ko. Matapos marinig ang sinasabi ng katrabaho kong si Alan. Matapos naming magtrabaho, ay sinamahan na nga ako ni Alan na puntahan ang manggagamot na sinasabi niya. Habang naglalakad nga kami ng katrabaho ko, ay hindi ko maipaliwanag ang sarili. Kinakabahan ako at para bang may kung sino ang nagdidikta sa isipan kong huwag nang tumuloy sa bahay ng manggagamot. Or, ayos ka lang. Huwag kang magalala, mga ilang minuto na lang mararating na natin ang bahay ng kakilala kong manggagamot. Wika ni Alan. Tanging pagtango lang ang naging sagot ko. Alam mo, kaya ko nasabi sa iyong patignan mo sa manggagamot ang asawa mo dahil katulad sa kwento mo sa akin ang nangyari doon sa pinsan ko. At ang manggagamot lang na pupuntahan natin ang siyang nakakapagpagaling sa kanya. Hindi malabong pareha sila ng pinagdaanan kaya mas mainam na matignan ng manggagamot ang asawa mo. Saan niya pa? Tahimik lamang akong nakikinig sa mga sinasabi ni Alan at kung gaano kagaling ang manggagamot na gumamot sa pinsan niya. Sa isip-isip ko, kung sakali mang totoo ang sinasabi ni Alan sa akin, sana nga ay malaman ng manggagamot na iyon ang totoong karamdaman ng asawa ko at mapagaling niya. Sa pagdaan nga ng ilang minuto, ay tuluyan na naming natanaw ang bahay ng manggagamot. Nasa dulo iyon ng paryong pinuntahan namin at medyo malayo na ang kapitbahay. Narito na tayo sana nandyan si Mang Densyo. Wika ni Alan sa akin. Saglit kong iginalang paningin sa bakuran ng bahay. Maraming mga pananim na halamang gamot at may mga naglalakihang puno rin na mga prutas ang nakatanim sa bawat gilid ng bahay. Unang tingin ko pa lang sa bakuran ng bahay ay napakagaan ng pagkaramdam ko. Maaliwalas ang bakuran at mahalata mong malinis ang tao na naninirahan doon. Tinawag ni Alan ng matandang manggagamot na sinasabi niya. Pero nakailang tawag na siya pero walang sumasagot. Nako, nasaan kayang matandang yun? Bakit wala siya dito sa bahay niya? Pambihira naman talaga. Sambit ni Alan at panay ang pagdungaw niya sa bakuran ng bahay. At sinipat-sipat kung may tao ba. Nakawala ang manggagamot, tol. Tara, umuwi na lang tayo. Aya ko. Mamaya na, tol. Baka may pinuntahan lang saglit. O kaya nasa likuran lang ng bahay si Mang Densyo. Teka, lalakasan ko lang ang boses ko para marinig ng gurang na yun ang pagtawag ko. Sagot niya at mas nilakasan niya pa nga ang pagtawag. Mang Densyo, kung nariyan ka naman sa loob ng bahay mo, pakiusap naman o. Labasin mo kami at harapin. May kailangan lang kami sa iyo.
Wika ni Alan at muli ay paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng manggagamot. Anak ng putsyong, sino kayo at bakit ang iingay ninyo? Nakakabulabog kayo ng mga nilalang na naninirahan sa paligid. Daraldal na boses ng isang matandang lalaki mula sa likuran namin na animoy lasing. Halos sabay kaming napalingon ni Alan nang marinig namin ang galit na boses ng lalaking matanda. Ikaw namang bata ka, malayo pa lang ay naririnig ko na ang boses mo. Ano ba ang kailangan mo ha? Aba, talagang nagsama ka pa. Nandito ka ba para mangulit na naman ha? Anito pa ng matanda habang tinititigan ang katrabaho ko. Sumang Densyo talaga, kakarating ko lang. Na-high blood ka na kaagad. Hinihina lang ho at baka tumaas ang alta presyon nyo. Nakangising saad ni Alan. Abay, sinong hindi tataas ang alta presyon kung ang katulad mong makulit ang kaharap? Ano ba ang kailangan ninyo ha? Kasi ho manong, itong katrabaho ko po, may sakit ang asawa niya. At hindi gumagaling-galing. Halos maubos na ang ipon nila kakapunta sa ospital para matignan at mabigyan ng gamot ang asawa niya. Pero wala pa rin nangyayari. Sakto naman noong ikwento niya sa akin ang tungkol sa asawa niya, naisip ko kaagad kayo. Kaya sinabi ko sa kanya na may kakilala akong napakagaling na manggagamot at siguradong sigurado akong mapapagaling mo ang asawa niya. Kaya sige na po Mang Densyo, gamutin niyo na po ang asawa ng katrabaho ko. Pakikiusap ni Alan sa matanda. Hindi sumagot si Mang Densyo. Sa halip ay binuksan nito ang trangkahan ng bakod at naglakad na papasok sa loob ng bakuran. Nagara naman kaming sumunod sa matanda. Wala pa ring tigil sa pakikiusap si Alan sa manggagamot. Sige na po Mang Densyo, pumayag na ho kayo. Pangungulit pa rin ni Alan. Alam mo Alan, iho. Ilang buwan na akong hindi nanggagamot. Tumigil na ako dahil tapos na ang misyon ko sa mundong ito. Kaya mas mabuti pang sa iba na lang kayo humingi ng tulong. Pagtangging sabi ng manggagamot. Nanlumo ako matapos marinig ang sinabi ng manggagamot. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi napapayag. Marami pang mga mabulaklak na salita ang sinasabi ni Alan. Mapapayag niya lang ang manggagamot. Siya, sige. Papayag na ako. Huwag mo lang akong kulitin. Ay, nakapambihira ka talagang bata ka. Wika ng matanda pero alam kong hindi ito galit. Talaga ho, sinasabi ko na nga bang hindi nyo talaga ako matatanggihan. Ngayon pa lang ay magpapasalamat na po ako sa iyo Mang Densyo. Maraming salamat po. Wika pa ni Alan at kinukulit ang matanda na parabang lolo niya ito. Siya, sige, maghintay lang muna kayo riyan. At ihanda ko lang ang mga kagamitan ko. Wika sa amin ng manggagamot nang nasa loob na kami ng bahay nito. Umupo na nga ako sa upuang nasa gilid ng mesa habang hinihintay ang matanda. Wala pang 10 minuto ay naglakad na papalapit sa amin si Mang Densyo. May bitbit siyang bayong at natitiyak kong ang lima noon ay mga pangontra sa aswang at mga halamang gamot na para sa mga taong magpapagamot dito. Paalis na po ba tayo manong? Tanong ni Alan sa matanda. Abay malamang, ano pa nga bang gagawin natin? Kailangan namang tutunganga lang tayo dito. Pabalang na sagot ng manggagamot. Napapakamot na lamang sa ulo si Alan sa naging sagot sa kanya ng matanda. Lumabas na nga kami ng bahay at naglakad na pauwi sa bahay ko. Habang naglalakad ay panay ang kulitan ng dalawa. Hindi ko inakalang may ugali palang kakulitan ang katrabaho ko na to. Kapag kasi nasa trabaho kami, ay seryoso si Alan
at para bang mahihiya ka pang biruin siya. Pero sa mga nakikita ko na mga oras na iyon, ay para siyang batang nakikipag-asaran sa abuelo niya. Panay naman ang paghagikgik ng tawa ng manggagamot at paminsan-minsan ay binabara nito ang katrabaho ko. Natigil lamang ang pagbibiruan nila noong matapat na kami sa bahay ni Lorena. Saglit na huminto si Mang Densyo at tinitigan ang bahay ni Lorena na para bang sinusuri iyan. Kaninong bahay iyan? Seryosong tanong ni Mang Densyo, sabay turo sa bahay ng kaibigan ni Wena. Lorena po, bakit ho? Bakit nyo na itanong Manong? Takang balik na tanong ko sa matanda. Hindi maganda ang presensya ng bahay na yan. Napapalibutan ng itim na mahika. Ay nako, Napapalatak na sagot ni Mang Densyo. Sumagi sa isipan ko ang narinig kong usap-usapang kinukulam si Lorena. Hindi kaya iyon ang rason kung bakit may maitim na enerhiyang pumabalot sa paligid ng bahay nito. O kayang kinulam talaga ang babaeng iyon? Tanong ko pa sa isipan. tara na sa bahay mo. Huwag na nating pakialaman ang bahay na yan. Aya ng manggagamot at nagpatiunan ng naglakad. Sumunod na kami ni Alan sa paglalakad at noong nasa harapan na kami ng bahay ko, tulad ng nakita kong reaksyon ng matanda sa bahay ni Lorena, ay ganon na ganon rin ang naging reaksyon niya ng mga sandaling nasa harapan kami ng bahay ko. Bakit po Mang Densyo? May problema ho ba? Kinakabahan kong tanong sa matanda matapos kong marinig ang pagpapatunog niya ng bibig. Ay nako, may marka namang kukulam ang bahay mo. Ramdam na ramdam ko ang mabigat na presensya at kagayang-kagaya ito doon sa bahay na nadaanan natin. Yung bahay na yon. Yun nga lang ang kaibahan ay mas mabigat ang presensya doon sa bahay na nadaanan natin kaysa dito sa inyo. Sagot ng matanda. Bago kami pumasok sa loob ng bahay, ay may mga inusal na orasyon ang manggagamot. Pagkatapos ay inihip sa hangin paharap sa bahay. Pinaliwanag niya naman kung ano ang ginawa niya. Sinabi niya nga ang isang sabulag ang ginawa niyang pagpapalipad hangin upang sa ganon ay hindi maramdaman at malaman ng mangkukulam na may manggagamot ang umakyat sa bahay na minarkahan nito. Sa ganong paraan ay magamot niya ng maayos ang asawa ko nang walang manggugulong mangkukulam. Sa kanya lang raw haharapin ang mangkukulam kapag natapos na niya ang gamutang gagawin. Mahal, sino yung mga kasama mo? Tanong sa akin ni Wena. Hindi ko napansing nasa pintuan na pala siya ng bahay at nagtatakang nagpapalipat-lipat ng tingin sa aming tatlo. Isa-isa kong ipinakilala ang dalawa kong kasama. May pagtataka pa rin na nagtanong muli si Wena kung bakit may kasama akong manggagamot. Mamaya ko na ipapaliwanag mahal. Tara, pumasok na muna tayo sa loob. Saad ko at inaya na ang dalawang kasama kong pumasok na sa loob ng bahay. Nung nasa loob na kami ng bahay, ay doon ko ipaniliwanag ang lahat sa asawa ko. Hindi naman nagreklamo si Wena. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswang, sa loob lamang ng ilang araw, ay nakita kong hinang-hina na ang asawa ko. Naglalakihan na ang mga butlig sa braso at binti, na para bang mga pigsang anumang sandali ay puputok na. Impis na rin ang kanyang muka at halos lumuwa na ang kanyang mga mata dahil sa sobrang kapayatan. Nito lang ay palagi niya nang inireklamo sa akin ang tungkol sa pananakit ng katawan niya tuwing magtatakip silim. Pagkaramdam umano niya ay parang binubugbog siya ng sangkatutak
At higit sa lahat ay parang may mga insekto ang gumagapang sa balat niya at napakakate. Dahilan na rin para hindi niya tigilang magkakamot hanggang sa magkanda sugat-sugat na. Hindi siya titigil hanggat hindi makokontento sa pagkakamot. Kaya nga grabe na ang awang nararamdaman ko para sa asawa ko. So ayun na nga Sir Casper. Noong mapapayag ko ng asawa kong magpatingin kay Mang Densyo, ay walang kagatol-gatol na sinabi ng matandang kinulam ang asawa ko. Ang presensyang naramdaman niya doon sa kapitbahay namin at ang presensyang bumabalot sa asawa ko ay iisa lamang. Mukhang iisa lang ang dumali sa inyo ng kapitbahay mo. Wika ng matanda. Magtatanong pa sana ako, pero inampisa na ng matanda ang ginagawa niyang gamutan. At sinabi niyang hindi na raw siya pwedeng istorbohin sa oras ng gamutang ginagawa niya. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi na ako nagsalita pa. Bagkus ay umupo na lamang ako malapit sa bintana habang pinapanood ang ginagawa ng manggagamot. Nag-umpisa na ngang mag-usal ng mga katagang buhay si Mang Densyo. At pagkatapos ay inihip niya iyon sa katawan ng asawa ko. Matapos niya iyong gawin mga kaswa, sa maniwala man kayo't sa hindi, ay malinaw na malinaw kung nakikita ang mga nag-uunahang nagputukang butlig sa braso at binti ng asawa ko. Sobrang nakakasukang pagmasdan iyon, lalo na noong may mga naglalabasang insektong maliliit sa bawat sugat niya, na para bang nag-uunahan ng mga iyong makalabas. Ang bihira. Ano ba ang nagawa mong kasalanan at grabe ang nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Densyo sa asawa. Impit lamang ang naging tugon ng asawa ko. Hindi na muling nagtanong pa ang matanda. Sa halip ay may kinuha itong langis at pulbos ng halamang gamot. Tapos ay pinagsama-sama niya iyon at ipinahid sa mga sugat ng asawa ko. Noong dumampi na sa balat na wena ang mga pulbos at langis, ay nakita kong tila ba nalalapnos ang bawat balat na malalagyan ng pulbos at impit na napapasigaw siya. Mahalata mo ritong nasasaktan siya sa bawat ginagawang panggagamot ng matanda. Kahit na nagpupamiglas ang asawa ko, ay wala pa ring tigil sa ginagawa ang matanda habang nag-uusal ng orasyon. Tiisin mo lang ang init dahil langis at pulbos ng halamang gamot na ipinapahid ko sa mga sugat mo. Dahil kailangan nating patayin at ubusin ang mga insekto sa loob ng balat mo. Bago pa nito ubusing sipsipin ang dugot, kainin ang mga lamang loob mo. Uwi ka ng manggagamot sa asawa ko. Ilang sandali pa ay para bang may kung sino ang nakasapi sa asawa ko. Nag-iba na kasi ang boses niya at naging mabagsik na iyon. Naaakalain mong naggagaling pa sa ilalim ng lupa ang boses na lumalabas sa bibig niya. Hindi naman nagpatinag ang manggagamot. Nagpatuloy lamang siya sa ginagawa. Hindi ko mapigilan ang sariling kalabutan at matakot habang pinapanood sila. Matapos gawin ni Mang Densyo ang paglalagay ng langis at pulbos sa katawan ni Wena, ay lupaypay ng asawa ko. Dumaan pa mga oras ng panggagamot Sir Casper, ay ramdam na ramdam ko na ang tensyon sa buong paligid. Habang walang tigil sa ginagawang pagpapakawala ng mga inkantasyon ng matandang manggagamot. Maya-maya pa ay napapansin kong tila ba naghahabol na ng hininga si Mang Densyo. At kung pagmamasdan mo siya ng maigi sa ginagawa niya, ay masasabi mong sa pamamagitan ng pagpapakawala niya ng mga inkantasyon, ay parang may kinalaban siya na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ilang sandali pa ay biglang bumagsak sa sahig ang matanda at napahawak sa leeg na para bang may sumasakal sa kanya.
Maya-maya ang pag-ubong ginagawa niya. Bagamat nasa ganong sitwasyon ng matanda, ay nakikita kong pilit siyang lumalaban at pilit na nag-uusal ng mga orasyon. Anong nangyayari ka, Mang Densyo? Bakit parang may kaaway siya? Natataranta at kinakabahang tanong ko kay Alan. Huwag kang magulolo, kayang-kaya yan ni Mang Densyo. Kapag nasa ganyang estado siya, ang ibig sabihin lang niyan ay kinalaban niya ang mangkukulam na dumali sa asawa mo. Nagtatagisan silang dalawa sa pamamagitan ng espiritual at mga engkantasyong ibinabato sa isa't isa. Kaya huwag mo nang alalahanin pa ang gurang na yan. Kayang-kaya niya iyan. Sisiw lang yan para sa kanya. Sagot ni Alan at hindi ko man lang siya nakitaan ng takot at pagkabahala sa sarili. Natigil lamang ang pag-aalala ko nung makita kong umayos na ang tayo ng matanda at bumalik na sa hinihigaan ng asawa ko. Nag-usal na naman ang orasyon ng matanda at inihip iyon sa katawan ni Wena. Tapos ay sinindihan ang 3 perasong tuyong dahon. Nung umuusok na iyon ng malakas, ay kaagad na ipinagpag niya iyon sa katawan ng asawa ko. Pagkatapos siyang gawin iyon, ay nakita ko ang kulay itim na mga maliliit na insektong dahang-dahang naglalabasan sa mga sugat ng asawa ko. Paulit-ulit na lumalabas sa mga uod na iyon, sa bawat butas at sa bawat paglabas noon, ay kinikilabutan ako dahil sa may mga tumutulong dugo ang mga butas na nilalabasan ng mga insekto. Hanggang sa tuluyan ang naubos lahat ng mga insekto sa katawan ng asawa ko. Huwag na kayong mag-alala. Tapos na ang gamot ang ginagawa ko sa asawa mo. Pagpapahingahin na lamang muna natin siya para makabawi ng lakas. Mabuti na lang talaga at naagapan ko kaagad at napatay ko ang mangkukulam na iyon bago niya pa mapatay ang asawa mo. Paliwanag sa akin ng matanda. Hapong-hapo na umupo ang matanda at kwento niya lahat. Aniya, ang mangkukulam na nakalaban niya ay tiyahin ng babaeng inagawan ng kinakasamang lalaki. At ang nang-agaw ay ang babaeng nakatira sa bahay na nadaanan namin kanina. Wala umanong kasalanan ang asawa ko. Nadamay lamang siya sa gulong nangyayari. Dahil ang buong akala ng tiyahin ay kasabwat ang asawa ko sa ginagawang panluloko at pananakit sa pamangkin nito. Pero ipanatag ko na raw ang kalooban ko dahil sa wala nang mangkukulam. Patay na yon at kailanman ay hindi na babalik. Sobra akong nagpapasalamat kay Mang Densyo Sarcaspa dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka namatay na ang asawa ko. Pati kay Alan ay sobra akong nagpasalamat. Mabuti na lang talaga at may isang tawang nagdelang anghel at dinala ako sa taong makapagpagaling sa asawa ko. Simula rin na maganap sa asawa kong pangyayaring iyan, ay iniwasan na niya sa Lorena. Lahat ng babala ko ay pinakipikinggan niya at hindi na sinusuway ang lahat ng mga sinasabi ko. Sa kabatang palad naman ay kumaling din si Lorena. Pero ang sa kanya ay napakatagal. Siguro umabot ng halos 1 taon bago natuyo ang kanyang mga sugat. Pero ang mga butlig sa mukha niya at mga binti at braso ay nagdulot iyon ng kanyang kapangitan ngayon. Kaya simula noon ay hindi na siya nagkaroon ng mga kalagoyo. At naghiwalay na rin sila ng asawa niya kasi nalaman nito ang mga pinaggagawa ni Lorena. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Naway magbigay ito ng aral sa inyo at lagi po kayong mag-iingat sa mga mangkukulam. Magpandesal na tayo.